Ito yung balita na siguradong ikaiinis na naman ng mga supporters ni Inday. Bakit niya, Mr. Maravillas? Sabi rito sa balita po, published by Manila Standard, yung opisina ni Inday, Office of the Vice President, spent 125 million in confidential funds daw in just 19 days. Matindi po. Ito po ang sabi dito. Ano kaya niya, Mr. Maravillas, yung pinagkagastusan ni Inday? Alamin natin, mga kababayan, kung ano. But before kong ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo, mga kababayan, na i-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Paano nyo yan i-unlad, Mr. Maravillas, yung bagong Pilipinas? Kung ganyan, magwaldas. Na ganyan kung magastos. Iba kasi yung ibig sabihin na magwaldas, pero parang gano'n na rin po. But anyway, baka justify din po yung paggastos ni Inday. Ang malungkot po dito, yung tawag dito, yung Philippine Coast Guard, 10 million lang po yung allocation para sa kanila. Kaya sabi ni Commodore Tariela in one interview, mga 2 weeks ago, kami anya yung nakikiusap. Baka anya kailangang mabigyan man anya ng pansin yung aming pangangailangan. Madagdagan man lang yung 10 million pesos na confidential fund, lalo't nalalagay sa malaking problema po ang security ng ating bansa, the maritime security ng ating bansa. Pero sabi, dadagdagan na siguro ng ating Kongreso. Pero ang masaklap, itong balita, 125 million, mga kababayan, ubos agad. 19 days. Sabi nga dito sa amin, minsan nag-disappear agad yung 125 million. O sabi rito, Vice President Sara Duterte spent 125 million in confidential funds in the last 19 days of December 2022. An opposition lawmaker said kahapon. House Deputy Minority Leader in ACT Teacher Party List Representative Franz Castro cited documents from the Department of Budget and Management in the Office of the Vice President to show that 125 million pesos in confidential funds released on December 13, 2022 had already been spent by December 31 of the same year. Ngayon lang po, siyempre, tayo mga Filipino, majority sa ating mga kababayan, galit sa mga party list representative ng Makabayan Bloc. Kaya kahit totoo yung sinasabi ni ACT Teacher Party List Franz Castro, most Filipinos po ay hindi ito papansinin. Di ba? Masama din kasi yung reputasyon ng yung mga party list na makabayan. Inis ang mga tao sa buong Pilipinas. Alam na ninyo kung bakit inis yung mga tao. Di ba? So I think mas papaboran, kakampi kay Inday yung mga tao yung mga mamamayang Filipino kaysa kay Franz Castro.
Kasi affiliated sa mga alums na nyo. Di ba? So sabi rito, anyway, i-share ko lang po sa inyo mga kababayan. Bahala na kayo kung ano yung inyong magiging reaction dito. So in short, the Office of the Vice President, sabi niya, spent the whole 125 million pesos confidential fund given to her office in a span of just 19 days. From December 13 to December 31, 2022. This translates to 6,578,947 pesos and 37 centavos, or almost 7 million per day yung winaldas yung ginastos mga kababayan ni Inday na pera ng taong bayan. 7 million per day mga kababayan. Sabi rito, existing guidelines on the use of confidential funds, Castro said, say this can only be spent on surveillance-related activities such as purchase of information, rental of transport vehicles, rental and maintenance of safe houses, purchase or rental of supplies, material and equipment, payment of rewards to informers, and uncovering or preventing certain illegal activities. So, kailangan siguro talaga kalkalin ito. I-post niya po yung investigasyon kay Inday Sara. Kailangan man talaga na dapat malaman ng mga mamamayang Filipino paano po inobos yung 125 million. Hindi porket nanalo siya ng 32 million votes in the last election, mas mataas pa sa boto ng ating Pangulong Bongbong. Pero alam na natin kung bakit mas mataas, kasi yung mga Marcos loyalist all out sa Uniteam. Pero yung mga supporters ni Inday, yung mga DDS, hindi man po bumoto kay President Bongbong Marcos. Kaya yung excess doon sa boto ng ating Pangulo na napunta kay Inday po, yun ang totoong supporter po. Yun ang totoong mga DDS na bumoto kay Inday. Di ba? So sabi po ni Francine Castro dito, we are wondering how such a large amount of money was spent in such a short period of time. Kataka-taka nga po mga kababayan kung ano yung pinagkakagastosan ng Office of the Vice President. First time ito sa history ng ating bansang Pilipinas mga kababayan. So sabi rito sa balita, the current guidelines on confidential funds state that only agencies expressly provided budget allocation for confidential fund in the General Appropriations Act are entitled to the same. The Office of the Vice President has no allocation for CF in the 2022 General Appropriations Act. Ngayon, last week, Duterte reacted to Castro's initial revelation that her office had used 125 million pesos in confidential funds without congressional authorization. Sabi ni Inday dito, the sitting disdain overwhelming Franz Castro's these days is hardly concealed even by her capacity to string serious allegations against the Office of the Vice President over the 2022 confidential fund. But today, Ms. Castro does not deserve an explanation because she did not come to class prepared like a good teacher. Ganon mga kababayan. Yung sagot ni Inday, hindi daw deserve ni Inday ni Castro. Hindi daw deserve, sabi ni Inday, na magbigay siya ng paliwanag.
Ganon katindi mga kababayan si Inday. In a news release, Castro cited the Office of the Vice President 2022 annual audit report released by the Commission on Audit, saying there was an additional allotment for confidential expense during the second semester of calendar year 2022 amounting to 125 million, which is also reflected under the supporting information to the Statement of Financial Performance found on page 20 of the same document. The Vice President needs to explain. So, the Vice President needs to explain how she could incur obligations amounting to 125 million in confidential expenses in the last 6 months of 2022 despite the fact that her office has no congressional authorization to do so for that year, sabi po ni Castro. Pero sabi po ni Inday, kung gusto niya ninyong imbestiga ko, di welcome. Yan man lang po mga kababayan. For now, maraming salamat. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.